Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo sa mga halaman na maaaring makatulong sa pag-collect or pag-remove ng dust sa loob ng inyong bahay. So maganda to kasi medyo malelesen or mababawasan yung mga alikabok na maaaring pumasok sa loob ng bahay. At syempre, bago tayo pumunta sa aming topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandin dito po sa screen yung aming complete address. Yun na nga, ito yung mga listahan ng mga halaman na magandang ilagay sa loob ng ating bahay para at least makalesen or halimbawa medyo tamad tayong maglinis o magwalis at makakatulong para mabawasan yung alikabok. Sa loob ng ating bahay, isa-isahin na natin itong mga halaman na ito. Ang number 1 sa ating list ay yung tinatawag natin na English Ivy. Pagdating dito sa halaman na to, kahit na anong variety ng English Ivy. So ito kasing mga English Ivy, very popular sila, especially dahil kaya nilang mag-remove ng mga toxins, hindi lamang ng dust sa loob ng bahay. Yung kapal at lago ng mga halaman na to, yung mga dahon niya, ito yung tumutulong para mag-collect ng dust doon sa sa palibot or doon sa mga alikabok na nagkalat sa loob ng bahay natin na nakasama sa hangin. So yan, kino-collect ng English Ivy itong mga dust na ito, kasama na rin yung mga ibang toxins na maaaring nandoon sa loob ng bahay natin. And ang mo lang dito sa mga English Ivy, kailangan medyo maliwanag yung paglalagyan natin. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa tinatamaan sa afternoon sun kasi masusunog. Hindi mo rin naman siya, yun nga, bawal sa direct sunlight. Hindi mo rin siya pwedeng ilagay sa mga sa mga madidilim na lugar. So, hanging plants kadalasan ng English Ivy, kaya kung halimbawa meron kayong like yung bintana, malapit sa bintana na pwedeng pagsabitan, pinakamaganda ito. Kasama na rin sa dapat nating pag-isipan pagka tayo ay kukuha ng English Ivy ay unlike or compare sa ibang mga halaman is medyo mahirap itong alagaan. Kasi maliban na lang dun sa kasi may mga English Ivy na na yung from Thailand din na nagkaroon tayo before. Parang mas mas matibay siya kung i-compare mo dun sa mga Ivies na meron dito sa atin. Ito kasing mga English Ivy, napakadali nitong malusaw. So yun yung dapat nating iingatan dito sa mga to. And yun nga, syempre, kapag ka na-collect or nakita nyo na dusty na yung English Ivy, ang isang pinaka remedy or solusyon para maugasan natin yung dahon is yung spray. Sprayan natin yung dahon niya o kaya yung isoak natin yung buong halaman doon sa tubig. And then hayaan muna natin siyang tumulo and matuyo, tsaka natin siya ibalik sa pwesto. So yun yung isang way, isang paraan para at least ma-remove natin yung dust na na-collect ng mga dahon niya. Kasi kung iisa-isahin natin yan, napakahirap niyan. Susunod sa ating listahan ay ito namang rubber tree. Itong rubber tree, napakaganda talaga nito sa loob ng bahay. Itong rubber plant. And yun nga, napakaraming varieties. Pero pinaka-popular or pinaka-gusto ko pa rin yung tinatawag natin na black prince. Pagdating dito sa halaman na to, ang rubber tree kasi waxy yung leaves niya. Idikit talaga yung mga alikabok doon sa dahon niya. So yun yung isa. Kaya napaka-effective talaga nito na pang-absorb ng alikabok doon sa loob ng bahay natin. At the same time, katulad ng ibang mga halaman, ay nakakapag-remove din siya, hindi lang alikabok, kundi yung mga toxins na maaaring nakapalibot din sa loob ng bahay natin. Yun yung isang maganda mo dito. And syempre, ang isang naman dito, solusyon naman para malinis natin yung mga na-accumulate niya na mga alikabok over time, natin punasan. So, punasan lang natin ng basang-basahan. And yun na, babalik na ulit yung shine. Kasi, mapapansin nyo naman yan kapag kaalikabok na, makikita nyo talaga. Kasi ang mga rubber tree yan ay may makintab, lalo na yung black prince, makikintab ang dahon yan. Kaya pinakamaganda yung black prince dahil visible yung dust. Makikita nyo na yung nakokollect niya talagang naandoon, makikita nyo. So, pupunasan nyo lang para bumalik yung shine ng dahon niya. And siguro kahit once a week, and yun nga, may mga vlog tayo na ginawa dito na para makatulong, para mas mapakintab pa yung mga dahon ng mga black prince natin. Napakaganda nito, lalo na kung meron kayong mga black prince o yung multi-branches na mga black prince sa loob ng bahay ninyo.
Susunod sa ating listahan ay yun namang tinatawag na date palm. Ito sa date palm, siguro medyo mahihirapan tayo dito kasi unang-una sa lahat, ito ay palm na nalaki talaga sa labas. And personally, hindi pa ako nakaka-experience na makapaglagay nito, makapag-alaga nito. Pero isa siya sa pinakamabisa rin daw na nagko-collect ng dust sa loob ng bahay. So siguro ito meron tayong mabibili or kung may mabibili kayo ng mga date palm na nasa pot, yung maliliit pa lamang. So yun, pwedeng-pwede din siya. Pero yun nga, siguro sa tingin ko, ito limited lamang yung store. Hindi mo siya makikita sa lahat ng tindahan ng halaman na mapupuntahan mo. So siguro pili lamang. Kaya yun, siguro kung makakakuha kayo ng or makakakita kayo and hindi ko nga rin alam kung mura ba siya or mahal ba siya. Pero isa din to sa pinaka-effective na pang-collect ng dust dahil dun sa dahon niya kasi palm siya eh. So medyo makapal at malago din yung mga dahon nitong mga date palms. Susunod sa ating listahan ng isa sa pinaka popular na halaman dito sa ating vlog, ito yung ating mga peace lily. Dito sa peace lily kasi talaga, isa to sa pinakamatibay, pinakamaganda at pinaka-healthy na halaman na pwede tayong magkaroon at ilagay sa loob ng bahay. Bukod doon sa nagko-collect sila ng dust, nagre-remove sila ng toxins, nag-absorb din kasi sila nung tinatawag na acetone vapors pala at saka ng molds na maaaring nakahalo or nakanalipad sa hangin sa loob ng bahay natin. So ganyan ka-effective ang mga peace lily. Yung acetone vapors kasi pala nakahalo sa hangin na maaaring nalalanghap natin sa loob ng bahay. Ito yung nagkokos minsan ng dizziness, ng fatigue, low blood pressure, at saka ng pananakit ng ulo. So napaka-healthy or talagang makakatulong health-wise itong mga peace lily sa atin kung meron tayo sa loob ng bahay natin. Kaya ito ay isang go-to plant talaga. And very abundant and makikita nyo siya, mabibili nyo siya almost everywhere. Tapos may iba't ibang varieties tayo. Hindi rin naman ganun kahirap alagaan. Ang mahirap dito sa mga peace lily ay pabulaklakin, yung ibang varieties. Pero yung pag-aalaga nito, hindi naman talagang ganun kahirap. Madali mo silang madali mo mapapansin kung healthy ba or nananamlay ba yung inyong mga peace lily. So, same goes to peace lily. Kailangan lang is wipe yung dahon niya o kaya yung soaking. Yung itaob natin, hawakan lang or tatakluban lang natin yung soil para hindi siya hindi siya kumalat. Actually, yung mga halaman naman natin, kapag yan ay i-turn mo upside down, kung yan naman ay hindi bagong repat, hindi naman tatapon yung soil niyan. And mas safe na rin lang kung halimbawa lalagyan natin ng cover yung pinakaibabaw para pagka tinapon natin, iwas pa rin. Diba? Para lang to avoid, to prevent yung maaaring dumi na or lupa na tumapon doon sa ano natin. Tapos, ibabad natin kahit sa timba, ugasan natin yung pinaka-top portion. Or kaya naman, pwede naman nating sprayan na lamang. So, yun yung mga options or pwede natin gawin para ma-remove natin yung mga na-absorb nila ng mga toxins or like yung mga dust na na-collect nila over time. Susunod sa ating listahan ay ito namang spider plant. Ito, katulad ng peace lily, isa sa pinakamagandang halaman. Undervalue, underappreciated, kokonte. Siguro dahil katulad ng peace lily, napaka-common ng spider plant dito sa atin. Pero isa siya sa pinakamaganda actually. Hindi lamang doon sa appearance niya, kung hindi pati na rin doon sa kanyang nagagawa. Kasi nakakapag-absorb din siya bukod sa dust, yung carbon monoxide, nakakapagpaganda rin siya ng airflow sa loob ng bahay natin. So, napakagandang air purifier nitong mga spider plants. Isa to sa go-to plant din talaga. And easy to propagate, easy to maintain, easy to take care. So, hindi na, ang ano lang natin, since nasa loob siya ng bahay, so hindi naman natin, siguro maiwasan naman natin na mabilad, di ba? Maliban na lang kung ilalagay natin siya sa mga parte na like yung tatamaan ng papasok yung afternoon sunlight or yung sun rays sa loob ng bahay. So, yun lang naman yung dapat nating i-avoid kasi maaaring masunog. Mas gusto pa rin ito yung shaded, yung hindi natatamaan ng direct sunlight, doon siya magta-thrive. And kapag ka nag-thrive na yan, pwede nyo siyang gawing ilagay sa hanging basket. Pwede rin naman sapat, pero mas maganda kung halimbawa, kasi nagte-trail yan eh. And nagkakaroon niya ng mga babies na naghahang. So, mas maganda kung halimbawa ang gagawin natin, lalagay natin siya sa medyo mataas or yung matangkad na paso.
para kahit magganon man siya, hindi kayo mahihirapan or hindi siya sasayad sa floor. Ang susunod sa ating listahan ay ito naman tinatawag natin na ZZ Plant. So pagdating dito sa ZZ Plant, ang pinaka-popular ngayon is yung ZZ Raven at saka yung Ordinary. So ito, very common din sa atin, especially yung Ordinary, yung kulay green. At isa to sa pinaka-indestructible na halaman na kilala ko. Yeah, parang katulad din siya ng rubber plant. Yung yung leaves niya ay waxy. Especially kung halimbawa ang meron kayo ZZ Raven, manonotice or mapapansin nyo na talagang kumakapit kasi makikintab yan eh. Makikintab itong mga ZZ Raven, yung dahon itong mga to. Kaya makikita nyo na kumakapit talaga yung dust kapag pinukusan nyo ng camera or pag nag-focus kayo sa pagtingin nyo. Makikita nyo talaga. So, yon ang isang magandang paligo na gagawin natin dito. Spray lang. Kasi medyo maliliit yung dahon niya. Mahirap. Tapos madami pa. So, medyo mahirap kung iisa-isahin natin to katulad ng gagawin natin sa mga rubber plant. Yun nga, napakadaling alagaan. Itong sa amin, hinahayaan lang namin mag-thrive. Wala kaming ginagawa. Fertilizer, yes. Every once in a while, pero napakadalang. Hindi pa namin siya nare-repat. One time pa lang namin siya naripat. Tinransfer namin siya sa much bigger pot and hanggang ngayon, thriving. Isang maganda mo dito sa Raven, dumadating sa point na parang dalawang two-tone. Two-tone ng ang kanyang kulay kasi yung bagong sibol nito ay color green, yung sariwang sibol. Color green, kaya napakaganda nitong halaman na to. And yun nga, napakatbisa, napakatibay, hindi mo kailangang alagaan. Ikaw ang aalagaan ng ZZ Plant dahil doon sa nagagawa niyang tulong sa inyo kapag meron kayo nitong display sa loob ng bahay. Susunod sa ating listahan ay ito namang nasa tabi ko. Hindi pwedeng mawala sa listahan natin itong snake plant. So pagdating dito sa snake plant, so kung halimbawa kayo ay naghahanap ng halaman low maintenance but maganda yung ilalagay aesthetically pang display, bukod doon nakakatulong para maging purify yung air at saka mag-collect ng dust just like the rubber tree and the ZZ plant, etong mga snake plant. Any varieties will do. Pero ang pinaka-common dito sa atin is yung dalawang variety, yung golden yung gilid at saka yung solid green at saka itong tinatawag natin na moonshine, which is walang kahit na anong pattern, plain green lamang siya. So waxy din kasi itong dahon na to and makikita nyo naman na makapal din siya. So ang pinakamaganda or pinaka-maintenance lang ng halaman na to is talagang, syempre, every once in a while watering. Yun lang kailangan yung i-monitor dito. Hindi siya araw-araw dinidilig. Pinakamaganda kung ihintayin yung mag-dry out yung mga snake plants nyo to prevent them kasi yun ang pinakakalaban niya. Kapag nagsobra sa water yan, mapapansin nyo, ang tawag dito sa amin is yung napapasik. So ano yung napapasik? Lumalambot, nagkakaroon ng parang sa aloe. Kasi matitigas yan eh. Usually matitigas talaga yung dahon ng mga snake plants. Kapag halimbawa napansin nyo na medyo lumambot yung isang part or isang portion nito na parang malabsak, yun, parang yun yung term, is ibig sabihin nun may mali, nag-overwater kayo doon sa inyong snake plants. Other than that, wala kayong kailangang pag-aalagang gawin. So very low maintenance, nakakatulong pa sa loob ng bahay as decoration at saka as to remove dust and other toxins na maaaring nasa kapalibot natin. And at the same time, sa pag-aalaga nito, pwede siya sa low light, pero magta-thrive. Kung halimbawa, syempre, mas gusto nyo pagandahin at mag-thrive yung inyong snake plants, ilagay nyo siya sa maliwanag na lugar. Hindi naman ibig sabihin kasi na kaya niyang mag-thrive doon sa low light o sa no light at all, is doon mo na siya ilalagay. Kung halimbawa gusto mong pagandahin, palaguin at mas mabilis na mapakapal ang inyong mga snake plants, ibigay pa rin natin yung recommended na light na maaari niya na gusto niya, na maaari siyang mag-thrive para yun, makita nyo kung gaano kaganda at mas ma-appreciate nyo pa siya. Susunod sa ating listahan, ito rin, isa sa very common dito sa atin, ito yung tinatawag natin na photos. Pagdating dito sa mga photos, different varieties, pinaka-common, Manjula, Photos Enjoy, so yun yung mga common at pangkaraniwan. Ito, napakadali ding alagaan ito. Meron kami nito, Marble Queen. So yan, ito talagang yan, yung snake plants, tawag dito, snake plants, rubber plant, itong Photos, Silver Queen, Enjoy, at saka itong ZZ plant. Ito yung mga halaman na talagang meron kami. Kasi bakit? Napakadaling alagaan.
sobrang easy lamang, hindi, less maintenance sila, sobrang low maintenance itong mga halaman na to. Napakadaling i-propagate. Kuha ka ng cuttings, tusok mo, wait for a week, siguro, kita nyo, thriving na siya. Yung pagkapatay nitong mga halaman na to, nako, parang sobrang 90% ang win rate nito. Napaka beginner friendly ng mga halaman na to. Kaya kung halimbawa napanood yung vlog na to, gusto niyo maglagay ng halaman para makatulong or na-gets nyo yung idea na maaaring makatulong na makapag-collect ng dust sa loob ng bahay natin. Ito yung mga nandito sa listahan na to, yung mga halaman na maaari nyong makuha kahit pa kayo ay bagong simula pa lamang or magsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng mga to. Kasi napaka-low maintenance. Even yung mga hindi marunong mag-propagate nito, cut lang kayo ng cuttings ito. Wag naman yung dahon lang ha. So cut tayo, tapos tusok lang ng tusok. Minsan nga, nagtry ako, walang dahon totally. Tapos yung pinaka, lang niya, yung internode lang niya, yung node lang niya, itinusok ko, nabuhay eh. So, ganun katibay o ganun kadaling mabuhay itong mga photos. And napakaganda rin pang decoration sa loob ng bahay natin. And, napakaraming varieties, napakadaling hanapin, napakadaling bilhin, napakamura din. So, may mga 50s niyan, 100, 150, it depends on the varieties. Pero hindi siya yung sasabihin mong hundreds. Actually, yung mga halaman naman ngayon, medyo nagbabaan na yung price. So, it will depend pa rin sa variety. Yung mga mas madadali or mas common, yun yung mas mura pati lalo. And yun, depende na lang din sa kapal ng ating bibilin. Yung mga medyo maninipis ng konti, yun yung syempre mas mura. And don't worry, kasi napakabilis pakapalin nito, palaguin nito kung may idea na kayo kung papaano. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.